Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw, sa diwa natin isipan si Jesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
magsaya sa kaningningan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang puso natit isipan, itaas sa kalangitan, ang ama'y pasalamatan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ngayon nga ang kapistahan ng Panginoong namatay, ukol sa ating kalayaan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ngayon nga ang pagdiriwang ng muli nating pagsilang sa tubig ng kaligtasan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Diyos Ama ng sanlibutan, pag-ibig mo katapatan, patawad sa aming bigay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Hain namin itong ilaw sa isag na matagumpay ng anak mong minamahal. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Maaari nang patayin ang sindi ng mga kandila. Magsiupo ang lahat. Dadako tayo sa ikalawang yugto, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayong nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon ngang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maaamo o maiilap, malalaki o maliliit. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy,
na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay ang baguhin. Espiritu mo'y sugurin, poon tanay ang Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila kang talaga. Ang dakila mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y sugurin, poon tanay ang baguhin. Ikaw pa rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo, hindi ito maunggat. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y sugurin, poon tanay ang baguhin. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit ng masaya. Mga ibo'y nagbubugat sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y sugurin, poon tanay ang baguhin. Nagmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang biyaya't lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halaman, masaganang namumunga. Ano pat ang mga tao'y may pagkain na
laganap sa lupa. Panginooy, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y sugurin, o ang nanayong mabuhin. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ang itinatampok. Naway maisaloob ng iyong mga tinubos na ang daigdig sa pasimula ay lalo mo pang pinadakila sa mga huling panahon ng pagsakip ni Kristo na siyang inihaing korderong pamasko na kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kaniya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak ni si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kaniyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Ako ang Panginoon nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong
po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na nasa pangako mo'y sumilang bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo, at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong pa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang mabubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matuli. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, walang nasira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, iyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon natin ngayoy awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat nabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, kaniyang pangalan. Nang makawal ang Faraon sa dagat ng mga tampo, ay nangagsiluso. Ang lahat ng ito ay kaniyang nilunod, pati na sasakyan kaniyang pinalubog. Unay ating awitan, unay ating awitan, sa akin ang kanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas sa isang hampas mo. Kay namalan, nangaturog man din sa iyong mga unay ating awitan, unay ating awitan, sa akin ang kanyang tagumpay. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinanggi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryo na tayo ayon sa iyong loob. Ikaw poon maghari magpakailanman. Unay ating awitan, unay ating awitan, sa akin ang kanyang tagumpay. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung unang panahon ay iyo nang idinulot na mabanaag ang himala ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat bilang tagapagpihiwatig ng nagaganap sa pagbibinyag
na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Ipagkaloob mong ang lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap ng mga may pananampalataya na Israel ang unang nagpamalas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nilulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sinasawaan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking Hain ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, ang iyong Diyos, Kordero ng Diyos, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo
upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo si Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Kung namatay tayong kasama niya, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos, sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo ang lahat para sa pagbabalik ng Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaan ang araw ng pamamahinga. Pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libing at naupo sa ibabaw niyon. Kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat, kasi magdi ng silak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi ito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglalagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinasabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis sa libingan. Pinagharian sila ng magkalahong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang Pasko na muling pagkabuhay. Para po sa natatanging gabing ito, ang ating minamahal na Arsobispo ay merong liham pastoral ang ating minamahal na Arsobispo ay merong liham pastoral bilang paanyaya sa ating pagninilay ngayong Easter Vigil. At hayain ko pong basahin ko sa inyo ang kanyang liham pastoral tungkol sa pagkabuhay na nag-aanyaya sa ating misyon. Minamahal kong mga kapatid sa Archdiocese ng Lipa, maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat. Sa pagdiriwang natin ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan, inanyayaan ko kayong pagnilayan ang tagpo ng mabuting balita ayon kay San Mateo.
Ang mga kababaihan ng Jerusalem ay nagtungo sa libingan ng may pagdadalamhati at pangamba. Ang inaakala nilang katapusan dahil ang kamatayan ay naging panibagong simula. Ang batong nakatakip sa libingan ay naigulong na. Ang katahimikan ng kamatayan ay napalitan ng pagpapahayag ng buhay. At ang takot ay napalitan ng misyon. Aniya sa mabuting balita, huwag kayong matakot. Humayo kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa Galilea. Habang pinagninilayan natin ang hiwaga ng pagkabuhay, inanyayahan ko kayong kilalanin ang mga konkretong palatandaan ng muling pagkabuhay sa Archdiocese ng Lipa. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay patuloy na ng pagpapahayag sa mga karanasan ng ating mga parokya at mga ministries. Sa gitna ng ating paglalakbay bilang isang sinodal na simbahan, may mga sandali na malinaw nating nasasabi, kumikilos ang Diyos at binabago niya ang kanyang bayan. Ang mga ito ang ating mga sandali ng pagkabuhay o resurrection moments na nagbibigay liwanag at direksyon sa ating misyon. Sa mga ginawang pagbabahaginan or conversations in the Spirit ng ating mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga ministries, church organizations at eskwelahan, naging malinaw ang mga palatandaan ng buhay na ito. Nakikita natin ang masiglang pakikipag-ugnayan ng mga laiko sa mga kaparian. Mas maraming mga kabataan ang tumutugon sa panawagan ng simbahan. Ang mga parish pastoral councils ay mas naging katuwang sa gawaing pastoral ng mga sambayanan. Ito ay mga tanda na ang Espiritu ay kumikilos at gumigising sa puso ng ating simbahan. Kasabay nito, napapansin din natin ang panibagong sigla sa mga archdiocesan programs ng iba't ibang mga ministries. May mga kapansin-pansing pagpapamalas ng mga mas malikhaing paraan ng paglilingkod at pagnanais na hubugin ang mga tagapaglingkod at sambayanan. Higit sa lahat, lumalalim ang ating karanasan ng pagiging simbahang sama-samang naglalakbay. Ang ugnayan ng pari, relihiyoso at laiko ay higit na kapansin-pansin. May pagnanais na makinig. May pagnanais na magtulungan. May pagnanais na maglakbay bilang iisang katawan ni Kristo. Sa ganitong karanasan, mas naunawaan natin ang paanyaya ng simbahan na maging isang bayang sama-samang naglalakbay gaya ng binibigyan diin sa final document ng Sinodo. At ito ay naranasan natin sa nakaraang Cairavan sa Isla Verde, sa Tingloy, sa Lobo, at noong nakaraang Pebrero, sa Wawa, sa bayan ng Nasugbu. Ngunit tulad ng kababaihan sa Ebanghelyo, dala pa rin natin ang mabigat na batong nakaharang sa libingan o sa salitang Hebreo, ang golel. Ito ang mga hadlang na nagpapabigat sa ating paglalakbay bilang sambayanan. May mga bato ng pagkakahati o dibisyon. May mga sugat, dulot ng kakulangan sa komunikasyon, pagmamataas at hindi pagkakaunawaan. May mga pagkakataon na ang ating pagkakaiba ay nagiging hadlang din sa ating pagkakaisa. Ang mga hamong ito ay paanyaya sa pagbabagong ugnayan na tinutukoy ng final document ng Sinodo or conversations in relationship bilang mahalagang hakbang tungo sa isang mas nagkakaisang simbahan. May mga bato ng kakulangan sa malinaw na sistema at sapat na paghubog. May mga lider na nahihirapan
nagampanan ang kanilang mga tungkulin. May mga laiko na gustong maglingkod, ngunit hindi nabibigyan ng sapat na paggabay at paghuhubog. May mga bato ng takot. Takot sa pagbabago dahil nasanay na sa lumang sistema. Takot na baka hindi kayanin ang mga gawaing iniatas. Takot na walang maiambag sa paglago ng sarili at sambayanan. Ngunit ang mensahe ng pagkabuhay ay malinaw. Ang mga batong ito ay kayang igulong ng Diyos. Ang tanong, handa ba tayong makiisa sa kanyang pagkilos? Sa liwanag ng ating paglalakbay bilang isang sinodal na simbahan, nais kong ialok ang ilang konkretong hakbang na maaari nating gawin bilang tugon sa biyaya ng pagkabuhay. Ito ay mga simpleng gawain na kayang isabuhay ng ating mga parokya, pamilya, komunidad, at sa buong archdiocese ng Lipa. Una, magtakda ng buwan ng pakikinig sa iba't ibang sektor. Maglaad ng malinaw na oras at espasyo para sa pagbabahagi ng karanasan at mungkahi. Isulat ang napag-usapan at gawing batayan ng konkretong hakbang. Ito ay tugon sa paanyaya ng simbahan na gawing mahalagang gawain ang pakikinig, gaya ng binagdiin din sa final document ng Sinodo. Ikalawa, magkaroon ng malinaw na formation modules sa bawat parokya. Isama ang catechesis, leadership formation, at spiritual accompaniment. Tukuyin ang mga schedule at ang mga taong mangunguna dito. Dagdag pa nito ay isulong natin ang programa na Katipunan for Good Governance. Ikatlo, muling aralin, pagnilayan at pagsiglahin ang pagsasabuhay ng aral ng Batanggenyo. Ilapat ito sa mga munting sambayan ng Kristiyano or MSK, sa mga youth gatherings at family encounters. Maganda ng simple modules na kayang gamitin sa maliliit na grupo. Ikaapat, magsagawa ang bawat parokya ng isang konkretong social outreach bawat taon. Magsagawa ng parish pastoral caravans sa gitna ng krisis na nararamdaman natin dulot ng hidwaan sa gitnang silangan. Maaaring buhayin muli ang mga community pantries. Magkaroon ng mga developmental formations tulad ng disaster preparedness. Magkaroon ng inisyatiba para sa livelihood programs. Ngunit dapat tiyakin na may follow-up at sustainability. At ikalima, isabuhay ang sama-samang pagpapasya. Magkaroon ng regular na pastoral planning, malinaw na financial reporting or financial transparency, at participatory evaluation ng mga programa. Sa ganitong diwa, pinapalalahanan tayo ng final document ng Sinodo na ang misyon ng simbahan ay pananagutan ng buong bayan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagkabuhay ay paanyaya sa pagkilos. Ang mga kababaihan sa Ebanghelyo ay hindi nanatili sa libingan. Sila ay tumakbo, sila ay nagbalita, sila ay naging saksi. At ganun din tayo. Ang ating karanasan ng simbahan ay kailangang makita sa ating mga desisyon at sa ating paglilingkod. Sa ating paglalakbay bilang Archdiocese ng Lipa, patuloy nating pagnilayan ang tanong, ano ang mga batong kailangan nating igulong? At paano tayo makikiisa sa Diyos sa gawaing ito? Ang muling pagkabuhay ay paalala na ang Diyos ay ang nangunguna sa atin. Ang libingan ay bukas na bago pa man tayo dumating. Ang biyaya ay ibinibigay na bago pa man tayo kumilos. Kaya huwag tayo matakot. Maglakbay tayo ng sama-sama. Maglingkod ng may malasakit. Magmahal ng may katapatan. Tayo ay iisang simbahang isinugo
gaya ng paanyaya ng final document ng Sinodo upang isabuhay ang misyon sa konkretong paraan sa ating panahon. Nawa ang ating pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay ay maging simula ng mas malalim na pagbabago sa ating buhay at sa ating simbahan. Si Kristo ay muling nabuhay, siya ay tunay na nabuhay. At tayo ay kanyang inaanyayahan na mabuhay kasama niya. Ipinagkakatiwala ko sa mahal na Birheng Maria, ina ng simbahan, ang ating paglalakbay. Nilagdaan, Gilbert A. Garcera Didi, Arsobispo ng Lipa. Ang lahat po'y tumahimik sandali at magnilay. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ang 3 katanungang ito. Si Satanas ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo makakapangakong magsisikap mabuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos sa Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus,
Kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makakapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga pagmamalaking anak ng Diyos, Ama at kapatid ng Panginoong Jesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga matay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maaari nang patayin ang sindi ng mga kandila. Buong kagalakan tayong dumulog sa ating mapagpalang Ama, yamang na isa katuparan na nga ng bugtong na anak ang kalooban niya na mailigtas ang sangkatauhan. Hingin natin na sa panahong ito ay pag-uusin niya ang kanyang mga biyaya at pagpapala habang ating sinasabi, Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Naway maipahayag ng simbahan ang pag-asa para sa San Sinukob habang hinihintay nito ang puspusang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Naway ang mga mananampalatayay talikdan ng mga maling gawain at pagkamakasarili upang maging karapat-dapat sa bagong buhay na pinagkaloob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Naway makamit at maranasan ng mga kapatid naming patuloy na inaalipi ng kahirapan, kamangmangan at imoralidad ang ganap na kalayaan
ng isang tunay na anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Naway basbasa ng Diyos ang lahat ng manggagawa na napapagod para sa ikauunlad ng bansa. At basbasa nawa ng Diyos ang lahat ng kanilang pagsisikap at iadya sa lahat ng kapahamakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Naway patuloyin ng Diyos sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian ang mga mahal namin sa buhay na yumao na. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Ama ng liwanag at kaluwalhatian, mapasa amin nawa ang kaganapan ng iyong pakikipagtipan sa iyong bayan. Bigyan mo nawa ng katuparan ng aming kahilingan sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Dadako tayo sa ikaapat na yugto, ang pagdiriwang ng huling hapunan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghain, upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama na aming mawain, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ng mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Leon ika-14 na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap ng panampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo bilang Diyos na totoo na namalagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos, ang Panginoong naming Hesukristo, si Maria na malulhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo, sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo.
Nung bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay. Sa kanyang kabanal-banalang at kagalang-galangan na mga kamay, tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama, niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galangan ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at pagbabasbas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyan makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe,
Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, ay magkaisa sa pananalig sa iyo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin lalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain na makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
Palakpakan po natin si Jesu Cristo, muling nabuhay! Happy Easter po sa inyong lahat! Muli po, palakpakan natin si Jesus sa muling nabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,